kayo po ay nagbabalak or first time ninyo na pumunta ng Singapore, or kung hindi naman ninyo first time pero yung last travel po ninyo ng Singapore ay even before pandemic or 2019, kailangan nyo pong panoorin itong video na to para mabigyan po namin kayo ng mga travel tips and travel hacks, lalong-lalo na para makatipid at makapag-shopping po kayo ng mas marami sa Singapore. Hi guys! Kamusta kayo? And welcome again to our YouTube channel. Ang unang-unang travel tip po na ibibigay namin sa inyo ay ang pagkakaroon po ng inyong online arrival card prior po sa inyong pag-alis ng Pilipinas and papunta ng Singapore. Sa Singapore po, nagre-require po sila ng health declaration together po nung kanilang arrival card sa immigration. And pwedeng-pwede nyo po itong sagutan 3 days before po kayo pumunta ng Singapore. So tama po yan. Para hindi po kayo maabala, ang aming pong suggestion, 3 days before, pwede na po kayong sumagot. And para smooth na smooth po ang inyong pag-travel. Pakivisit lamang po ang link section na sa video na ito. Doon po namin ilalagay ang link po kung saan pwede po kayong sumagot ng online arrival. On the other side, ang Singapore po ay isa sa mga bansa na nagbibigay ng visa on arrival. So meaning, hindi nyo po kailangan magproseso ng any visa bago po kayo umalis. And pagdating nyo po ng Singapore, doon na lang po kayo bibigyan ng pahintulot para po makapasok ng Singapore. Ang mga Pilipino po ay may pribilehiyo na magstay po sa Singapore sa loob ng 30 days. No? So kung hanggat maaari, wag na wag po tayong lalampas sa 30 days po ng ating pag-visit sa Singapore, or else tayo po ay magkakaroon ng mga immigration strike and potential po yan na maging problema natin sa mga susunod na pag-travel natin sa Singapore. So, punta na po tayo doon sa mga Singapore travel tips na sinabi po namin sa inyo kanina. And number 1 po muna tayo. Ano po ba yung mga bagay na pwede nating i-prepare, gawin, i-book via online even before pa ho tayo umalis ng Pilipinas papunta ng ating destinasyon? Number 1, kailangan na po muna natin mag-advance booking ng ating mga hotel because as I've mentioned, gagamitin po din po natin yung mga information na yan kung tayo po ay magbubook or sasagot ng mga immigration questions. So kailangan na po yan. Aming pong tip sa inyo ay mga 3 months or even 5 months before po kayo umalis ng Pilipinas, dapat nakabook na ang hotel accommodations po ninyo. Bakit? Unang-una, mas makakatipid po kayo because based on our experience, mas marami po kami natitipid na pera or mas marami kami nakukuha discounts kung mas advance yung booking na ginagawa. Another tip po na ibibigay ko sa inyo ay dapat yung i-book po ninyo na hotel ay malapit po sa mga MRT stations. Bakit? Of course, halos ng attractions and yung convenience din na may dudulot ng hotel mo na malapit sa mga MRT stations because sa Singapore, almost all the locations sa sobrang liit po ng bansa nila ay kaya na pong marating ng mga MRT or ng mga train stations. So sa inyo pong pagbubook, lagi nyo pong i-measure kung ilan po or gaano kalayo yung MRT. Makikita nyo po yan kapag gumamit po kayo ng mga booking platform. Makikita po ninyo kung gaano kalayo yung hotel na yun sa mga MRT. As another tip, mas maganda po yun para iwas din po kayo sa paggamit ng taxi and Grab. Because sobrang mahal po nila compared kung kayo po ay gagamit ng kanilang mga public transportation katulad ng mga buses and mga MRT stations. So lastly, para po sa ating mga pre-departure travel tips ay para po magkaroon kayo ng maraming discounts, mas ibinibigay po namin na payo sa inyo ay mag-book po kayo through Klook or directly sa website sa website mismo ng attraction na pupuntahan ninyo. Available naman po yan doon, para ma-avoid po ninyo yung long lines. Siyempre, nagbakasyon na rin po tayo. Ang gusto natin ay, magkaroon po tayo ng peace of mind. Hindi na po tayo ma-inconvenient kumbaga sa mga pagpila. And mas maganda na ang gagawin natin guys is, again, at the comfort of our home. So, yung Klook po na yan, ganito po itsura niya. So, meron po silang website and meron din po silang sariling app na andun na po lahat. Ilalagay nyo lamang po yung country, ilalagay nyo lamang po yung dates kung kailangan po kayo pupunta ng bansang iyon. And ayun na po, ibibigay na po na nyo sa inyo lahat ng mga tourist attractions na pwede nyo puntahan sa bansang iyon.
Yung pangalawa na ginagawa po namin ay, kung halimbawa, na-search na po namin no, kung saan kami gustong pumunta sa Singapore, pupunta po kami mismo sa mga websites nila. For example, Universal Studios, or Singapore Zoo, or kung ano man pong attraction no, na kayo po ay pupunta. Kasi, meron din po silang mga ibinibigay po doon ng mga travel discounts or mga booking discounts no, na wala naman po din sa Klook. So, either way, makakatipid naman po kayo. So, it's up to you guys, no, kung ano po yung mas pabor kayo or mas okay kayong gamitin. So, ang next naman po natin na Singapore travel tips sa inyo is yung mismo sa arrival. Okay? So, ayan, nakapag-book na po kayo ng hotel, nakapag-book na po kayo ng inyong mga atraksyon, nasagutan nyo na po yung inyong mga obligasyon po no, sa immigration through their online platform. So, pagdating nyo po ng Singapore, ito po yung mga bagay na dapat ninyong gagawin. Number 1, kailangan nyo po ng internet access. So, in this one, ang kailangan nyo lamang po ay inyong passport para makabili po kayo ng local na SIM card. Meron pong dalawang paraan bago kayo makakuha no, ng internet sa bansang Singapore. Unang-una, bibili po kayo ng local SIM card. Pangalawa, meron po silang mga rentable or pwedeng i-rent no, na mga pocket wifi, and yan din po ay makakatulong sa inyo para magkaroon kayong lahat ng access sa internet. So, in this case, ang amin po masasuggest kami, mas familiar po kasi kami guys no, na nagbo-book po or bumibili kami no ng local na SIM card. And ginagamit na lang po namin yung mga cellphone namin. Pwede pong makikonnect na lang inyong mga family members or mga kaibigan or kung sino man yung mga kasama po ninyo. Because kung hindi ako nagkakamali, maximum of 10 naman po yata yung pwedeng i-connect no, through mobile personal hotspot. So since kailanganin nyo po yung internet para magkaroon po kayo ng mga access sa mga attraction or kailangan nyo din po para magamit nyo din po yan no, para mag-update doon sa mga kasama ninyo or sa inyong mga minamahal na hindi nyo po kasama sa Singapore. Siyempre, ayaw natin sila mag-alala. Okay? Ang second tip naman natin para po sa inyong arrival ay kailangan po kayo mag-download ng Simply Go app. Kailangan nyo po ito because nagbibigay po ito sa inyo ng mga impormasyon katulad ng mapa, arrival or departure po no, ng mga buses, or nung tinatawag po nila ng mga MRT stations po no, na schedules. Ang bansang Singapore po ay sobrang convenient and sobrang on time po sila no, sa pagdating po sa kanilang mga public transportation. So kung kayo po ay talagang nangangailangan no, ng kumbaga yung itinerary po ninyo ay sobrang jam-packed at ilang araw lang po kayo sa Singapore, kakailanganin niyo po itong app na to para magkaroon po kayo ng access on time sa kanila po mga public transportation para iwas late. And again, ma-maximize po natin yung time natin sa Singapore. So now, meron na po tayong internet. Alam na po natin kung ano yung i-download natin na mobile app. Ang next naman po natin ay ang inyo pong access sa mga public transportation. So sa Singapore, meron po silang tinatawag na Singapore Tourist Pass. And ito po normally mabibili nyo din sa mga convenience store and also sa Changi Airport pagdating nyo po no, ng Singapore. So ano ba itong ginagawa ng Singapore Pass? Essentially, ang Singapore Tourist Pass ay bibigyan po kayo no, ng unlimited access sa kanila po mga public transportation including MRT and also mga buses. So tama guys, isang card lang po ang inyong gagamitin para ma-access po ninyo itong MRT stations nila and even mga bus stations. Meron po silang 3 Singapore Tourist Pass. Meron pong 1 day unlimited, meron 2 days unlimited, and even meron po silang 3 days unlimited na Tourist Pass. Bakit po nyo kailangan kumuha ng Singapore Tourist Pass? Again, based on our experience, sobrang convenient because isang beses ka na lamang kukuha no, ng loadable card. Number 2, kung gagamitin nyo po at ililink nyo po iyan doon sa inyong Simply Go app na sinabi po sa inyo kanina, magkakaroon din po kayo ng access kung magkano na lamang po ang inyong balanse or kung may-expire na po ang inyong card. Okay? So, kaya sobrang convenient po nito guys, no? Kapag, lalong-lalo na kung first timer ninyo sa Singapore and sobrang jam-pack ng inyong itinerary and palipat-lipat kayo ng lugar. So, kung kayo naman ay
maraming oras sa Singapore, hindi nyo naman kailangan, okay na okay po, no, na huwag kayong kumuha ng Singapore Pass because meron naman po silang mga tickets po, no, na loadable. So, meaning, pwede nyo din po yan makuha sa MRT stations, no, kung saan po kayo unang sasakay. Isa pa po sa aming travel tip, lalong-lalo na pagdating nyo po ng Singapore, ay ang pag-withdraw po ng pera. Or, paano po ba kayo makakapagpapalit ng pera sa Singapore? There are two ways para makakuha po kayo, no, ng Singapore dollar. Number one, pwede po kayo mag-withdraw sa mga ATMs gamit po ang inyong ATMs issued sa Pilipinas. Number two, pwede po kayo magdala ng Philippine peso or US dollar para papalitan po ng Singapore dollar, no, pagdating po ninyo sa airport. Huwag po kayo magpapapalit ng pera sa ating airport because malulugi po kayo and magkakaroon po kayo ng losses sa foreign exchange rate, no? So, mas maganda, dalhin nyo na lang po yung peso ninyo and dalhin po na lang ninyo yung dollar ninyo para sa Singapore nyo na lang po palitan ng kanilang pera. So, based on our experience, for multiple times already, mas nakakatipid po kami kung kami po ay mag-withdraw ng pera. Because, kasi sige, normally, mag-withdraw kang pera, magdadala ka ng pera, which is, again, medyo hassle kasi kailangan mo pa siyang, minsan kapag sobrang laki, kailangan mo i-declare, guys, no? According po yan sa Singapore immigration rules, no? Kaya po kami, ang ginagawa na lang namin ay nag-withdraw na lang po kami gamit ang aming mga ATMs and magkakaroon lamang po kami ng isang fee na tinatawag, no, na bank fee. Normally, nag-range lamang po ito ng mga 200 to 300 pesos. Kung kayo po ay magkakaibigan or magkakabarkada na pupunta ng Singapore, ang suggestion ko po ay ilagay nyo na lamang po sa isang bank account itong pera po ninyo, no, na gustong gamitin sa Singapore and isang tao na lamang po yung mag-withdraw. For that, iwas po tayo sa bank fee, no, na multiple. So, halimbawa, marami kayo. So, kung marami mag-withdraw, marami pong makakaltasan, no, ng bank fee na around 200 to 300 pesos. So, and isa pa, no, sa travel tip, upon arrival, syempre, alam ko, gutom kayo, guys, no, and baka wala pa rin kayong kinain, no, from the airport or from the airplane, no, na sinakyan natin. Normally, ang Singapore po ay sobrang dami ng mga convenience store. Lalong-lalo na po ang 7-Eleven at saka Cheers. Isa po sa mga bagay na lagi po namin binabalik-balikan or kinatutuwa is kung gaano po kamura yung mga pagkain din po sa Singapore, no, lalong-lalo na sa mga convenience stores na sinabi ko po sa inyo. And hindi kayo magsisisi because yung mga pagkain po ninyo na mabibili sa Singapore ay equally good, restaurant taste and approved na po siya and swak na din po siya sa presyo. Again, kapag nasa Singapore po kayo. Okay? So, second na lagi din po namin pinupuntahan ay ang McDonald's because according nga dun sa una kong vlog, guys, ang McDonald's ay isa sa mga price indicator na ginagamit namin, no? Lalong-lalo na pag nasa ibang bansa po kayo. Because pare-parehas yung lasa nila, pare-parehas yung ginagamit nila na ingredients. Kung ano yung presyo ng kung ano yung presyo po, no, ng burger sa ibang bansa, doon po namin ibinabase kung gaano po kamahal yung mga bilihin and gaano kamahal yung mga pagkain sa Singapore. Kung kayo po ay pupunta ng mga attractions or kung pupunta po kayo ng iba't ibang lugar na magre-require po sa inyo na wala po kayo sa hotel niyo ng almost buong araw, ang recommendation po namin sa inyo ay magbaon po kayo ng inyong sariling lagayan ng tubig or your tumbler. Bakit? Sobrang mahal po ng mga bilihin kahit po ng tubig sa Singapore. Mas gugustuhin po natin, no, na magbaon na lamang po tayo ng maiinom natin anytime para hindi po tayo balik ng balik sa mga convenience store. So, sa loob po ng Universal Studios na inyong pupuntahan, normally meron po silang mga designated na mga fountains or pwede po kayong kumuha, no, ng mga malilinis na tubig or inumin. Or, if ever, maselan kayo sa mga inyong iniinom na tubig, pwede kayong bumili na lang na medyo malalaking tubig, no, sa mga convenience store or sa supermarket sa Singapore. And pwede nyo po siyang iwanan, of course, sa inyong hotel. And magdala na lang po kayo ng inyong baon habang paikot po kayo, no, ng Singapore or ng Universal Studios. Again, guys, ang matitipid mo na Singapore dollar ay additional mo na pang shopping at pang pasalubong. So wag niyo pong kakalimutan 'yon. So, I hope, guys, no, na ito pong ibinigay namin sa inyo na Singapore travel tips and travel hacks ay makakatulong para po sa inyong smooth na pag-travel
papunta po ng Singapore. So kung meron po kayong mga katanungan or meron po kayong mga suggestions, pwede niyo po lang yang ilagay sa comment section po ng video na to, no? And guys, please subscribe and like this video para po makapagbigay pa rin po kami sa inyo and manonotify po kayo sa mga susunod po namin ng mga videos or travel hacks or tipid tips para po sa inyong pagka-travel sa iba't ibang bansa. Okay? So, maraming salamat po and hanggang sa uulitin. Ingat po kayo sa pagka-travel and have fun!